Dapat ang bata tinuturuan sa kanyang kabataan. Kasi pag dun siya lumaki na, matatandaan niya na yung kabutihan, na bawal pala ang magsugal, bawal yung mang-api ng kapwa bata, bawal manakit, bawal gumamit ng masasamang mga bagay gaya ng droga. Kung makalakihan niya yon, hindi siya hihiwalay doon sa kabutihan na yon. Yan ang batas ng Diyos, kapatid. At ang isa sa paraan ng pagtuturo, pagka ang anak mo meron ng kaisipan, kasi yung mga maliliit na bata, di pa marunong mag-isip yun eh. Mula 2, 3, 4, 5 taon, hindi pa masyadong gumagana ang kaisipan ng bata. Pagka mas matanda na doon, ang utos naman ng Diyos sa bagong tipan, doon sa 6 ng Efeso, 6:4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Yan ang nakasulat. Pagka marunong nang umintindi ng salita, nakakaintindi na, may kamalayan na, huwag mong imungkahi sa galit, huwag kang laging sigaw ng sigaw, minumura mo yung anak mo, malalayo ang loob sa'yo ng anak mo eh. Dapat ang pagtrato sa bata may kasamang psychology of love. Kasi ako naranasan ko sa nanay ko. Pag gumawa ako ng mali, anak, sabi niya, mali yung ginawa mo. Huwag ka nang uulit, ha? Kung bata ka, hindi mo masyado nakikinig. Makikita ko yung nanay ko, luluha. Namamalo ang nanay ko pero pag namalo siya, at parang hindi mo siya iniintindi, iiyak siya, luluha siya. Napakatinding tanim sa puso ko nun na ang nanay ko napaiyak ko dahil sa hindi ako nakikinig. Kasi ang nanay ko po, maikwento ko lang sa inyo, pagka nagsasalita siyang mali yung ginawa mo, kaya mali yung ginawa ng kapitbahay mo na bata, inapi ka, lagi siyang may sinasabing talata sa Biblia. Ang nanay ko po, kabisado niya yung mga talata na naririnig niya. Kaya pagka parang hindi ka nakikinig sa kanya, maiiyak ang nanay ko. Natatandaan ko, napakaganda ng epekto sa akin na mahal ko kasi ang nanay ko para mapaiyak mo siya dahil hindi ka nakikinig. Mahigit pa yun sa pinalo ka eh. Kaya natatandaan ko yung mga talata na sinasabi sa amin ng aming ina. Hindi yung laging galit na galit. Merong ganun kasing magulang eh. Parang hinahamon yung anak. Subukan mo. Ganon, sasabihin sa anak. Panghahamon yun sa anak. Imbis magkaroon yun ng pagmamahal sa'yo, ang naitatanim mo sa puso ng anak mo, galit. Ang sabi sa Biblia, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Kundi, itong remedyo, turuan niyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Pag ang bata marunong ng umunawa, uumpisahan mo nang sabihin yung aral ng Diyos. Anak, sabi ng Diyos, huwag magnanakaw. Sabi ng Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Yung mga lahat ng salita ng Diyos, makakalakihan niya na sinasabi mo yon. At yung salita ng Diyos, may kapangyarihan yun sa kanyang sarili.